kagaya niya, hindi rin ako perfecto. And kagaya niya, ayoko rin itago ang pagkatao ko. Sa tingin ko, si Duterte lang ang taong makakatanggap ng mga kakulangan ng bawat Pilipino na walang judgment or anything. Of all candidates running for president, only Duterte was honest to himself. All the candidates are all pretentious candidates except Duterte. He was honest to himself even to the point of ridiculing himself. Charisma kasi siya in management, sa tingin ko, mas the way you can make people work at yun yung leadership. Hindi naman kailangan mataas pinag-aralan mo. Kasi traditionally, leaders, yung mga leaders, matagal na may sistema, matagal na may hierarchy. So hindi pa uso ang mga universities at mga degrees, meron ng mga leaders. Hindi man porke taga Mindanao si Duterte bubutuhan natin. Pero napipili natin na kahit sino dyan sa anim nila, o lima sila na tatakbong presidente, tingnan mo yung mga background nila for politician na wala man na nagagawa. Pero dito si Duterte, nakikita natin na very progressive siya, nakikita na hindi corrupt, at saka hindi personal. Kasi kung titingnan mo yung background niya, sa bahay lang niya, sa sakyan niya, nakikita mo hindi corrupt for how many years siya sa serbisyo ng gobyerno. Yun pa rin ang pagkatao niya, dapat hingin natin sa buong Pilipinas na iboboto natin si Duterte kasi nakikita natin na siya lang talaga na may pusong bakal na pwedeng maging Pangulo sa Pilipinas. For how many years ako, ilan na ang edad ko, kung hindi nagbabago, walang pagbabago hanggang siguro matay ako, ganun pa rin. Pero sa pagkakataon na ito na siguro ang matagal natin na hinintay, ito na siguro ang matagal natin na dream sa ating buhay na sana meron ng pagbabago sa pamamagitan ni Mayor Rodrigo Duterte. Pasang universo sa ating mundo, lumilikha ng kasaysayang magbabago sa tao. May pagkakataon na tayo sa halalan ng Ang bawat tao kasi may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang paninindigan. Depende kasi yan kung saan siya convenient. So, ganyan sabi ko, you cannot please everybody. But I think the people right now, they have seen themselves in Duterte. Yung frustration ng tao, nakita nila sa frustration ni Duterte. Yung hangarin ng tao, nakita nila doon sa gustong mangyari ni Mayor Duterte sa Pilipinas. We cannot force people to like him, but I am glad you are seeing some people moving to like him already. Bakit may mga taong gano'n? Sila yun and iba tayo. And I do not want to say naman na tayo mas magaling. Nagkataon lang na iba yung ating mga gusto, and right now, for me, tama ang gusto ko. Kaya tama si Duterte para sa akin. Yung iba, personal nilang na mayroon silang commitment sa ibang politiko, pero ako umaasa pa rin sa bandang huli pag malapit ng eleksyon, kaya doon na nila mapansin talagang baliktad sila, suportahan nila si Duterte. Parang buhay na art si Duterte is around. It also inspired a lot of artists in Mindanao. Karamihan ng artists kilala ko I have friends from Marawi na mga artists. Nasusundan ko rin yung mga posts nila, and they are also for Duterte. People has to sacrifice some sort of convenience for the sake of the common good. Discipline will have to come from the people. Hindi pwede na iasa natin dito. Pagtutulungan natin tao sa buong Pilipinas, tulungan natin paano natin ma-resolve itong drugs, itong corrupt, at saka paano natin matulungan yung mga tao natin na may hanap buhay. Tayo kulang lang naman tayo ng disiplina. Like, look at how Filipinos act outside the country. We follow rules, we follow the law. If it's not time to cross the street, we don't cross the street. Here, we cross the streets even if it means our death. No? Kasi gusto natin lagi nauuna. When people are disciplined and when they see their leaders are really mean what they say, they will follow. So sa tingin ko, everybody will toe the line. Change is coming. It is inevitable. We don't have to fight it. Just embrace it. Siya ng ating huli